everyone! So, after nga ng ginawang rally ng mga pro-impeachment na mga party list, na mga tao, lahat sila nag-ipon-ipon para sa para i-push, no, para nang sa gayon ay pagtuunan ng pansin ng mga kongresista kamo sa Kamara ang mga impeachment complaints nila. So after nung nangyaring yun, the next day, si VP Sara po ay nagsalita. So, ito po yung naging reaksyon ni VP Sara tungkol sa nangyaring rally the day before doon sa Maynila. So, si Vice President Sara po ay nasa Panabo, Davao, sa interviewing ito. Wala to ang nahimong protesta kagahapong adlaw sa EDSA aron ipanawagan ang pagduso sa impeachment complaint kontra kang Vice President Sara Duterte. Apan sa among nahimong eksklusibong pakiginabi sa Vice Presidente, mao kini ang iyang nahimong tubag. Tulong mo na sa bayan yan. Pag nagsalita ako, makakagulo ang bayan. Gipangutana sab nato si VP Sara kung Totoo talaga, pag nagsalita si VP Sara, pag nagsalita daw siya ay magkakagulo ang bayan. Totoo talaga yun kasi si VP Sara isinisiwalat niya lahat ng katotohanan. Kaya nagkakagulo kasi alam mo yung nai-expose ang dapat na ma-expose. Kaya naman talaga sobrang tapang. Sobrang atapang at tao to, si VP Sara. So, yun po. Hindi po siya nagsalita tungkol doon. So, yung reaction po niya ay quiet lamang po. So, yun po ang naging reaksyon ni VP Sara tungkol sa rally. Kasi nga po, magkakagulo po ang taong bayan pag siya'y nagsalita. Kaya, nako, hindi siya nag-ingay, hindi siya umano, kahit anong comment, wala po siyang sinabi. So, tulong na lang niya yon sa bayan. Kasi po magkakagulo talaga. Well, I understand her. Kasi, ayaw mo yun, ipagsiwalat na naman niya kung sino na namang, alam mo yung may pakana ng lahat ng ito. Kaya wag na. So, tinanong siya kung matutuloy ba yung pagtakbo niya sa 2028 election bilang presidente. So, tinanong siya at ito yung naging sagot niya. Sinabi ko sa kanila, I'm seriously considering running in the 2028 presidential elections dahil sa mga nakikita natin sa bayan natin na dapat ayusin, dapat baguhin, kailangan maging competitive tayo sa mga kapitbahay natin dito sa ating region at hindi lang sa region kundi sa buong mundo. Napapag-iwanan na ang Pilipinas at ayaw na. Correct. Totoo talaga yan. Sobrang third world country talaga. As in, kung may fourth world country pa siguro, tayo yun. Naku, sobrang, alam mo yun, layo-layo natin sa mga country na, alam mo yun, neighboring country natin sa Pilipinas, dito sa Asia. Tingnan mo yung Korea, tingnan mo yung China. Naku, yung Pilipinas, naku, walay talaga. Kaya go, Sara, for president talaga. Kaya magkakagulo talaga yung mga... Alam kong may magagalit na naman dito Alam mo yung gigil na gigil talaga sila kay Sara Ayaw nila sa may mga pusong maglingkod. Gusto nila dun sa mga corrupt, gusto nila dun sa mga buwayang, alam mo yon, nanginginabang sa mga pera nila. Well, siguro hindi sila nagbabayad ng tax, kaya ganun lang yung mga prinsipyo nila. Or baka naman, binabayaran sila. 'Di ba? Go for 2028 election talaga. Tapos si Dugong yung vice president, si ex-president Rodrigo Duterte yung magiging vice president niya, 'di ba? Grabe, Duterte tandem yun. Ako, wala talaga sila. Mausab ni ang nahimong tubag ni Duterte mahitungod sa iyang pag-endorso og mga kandidato sa umaabot nga 2025 midterm elections. So, tinanong din siya kung meron ba siyang mga kandidato na susuportahan this
2025 midterm election. So, ito po yung sagot ni VP Sara. Sa 2025 elections, pinag-iisipan ko pa kung ano yung participation ko. Hindi ko alam kung makakatulong o makakasama sa mga kandidato ang pag-endorso ko sa kanila. Kaya pinag-iisipan ko yun ng maayos dahil kung ang hindi pag-endorso ay makakatulong sa isang kandidato, gagawin ko yon. Kaya pag-iisipan ko kung anong participation ko sa... Grabe no, ano talaga siya, yung nagsasabi talaga siya ng totoo kasi yung iba, hindi yan sasabihin in front of the camera kasi alam nilang maraming makakapanood, maraming makakarinig, sobrang daming magiging bashers at sobrang dami na namang alam mo yung reaction ng mga tao. Pero hindi, sinabi talaga niya listen guys, sabi niya kung makakatulong ba sa kandidato na alam mo yung i-endorse niya or kung hindi, alam mo yun, inaano pa niya tinitimbang-timbang pa niya kung ano talaga yung mas makakabuti sa isang kandidato. If it is to support or not to support or not to endorse during this midterm 2025 election. Wow! Alam mo yung hindi talaga siya nagsasabi ng mga peke, alam mo yung mga fake na, yung parang mga artista, ang galing magdrama. Si VP Sara hindi. Totoong tao siya. Hindi siya katulad nyo na, alam mo yung fake lang. Pero si VP Sara, nako, walang makakatalo kay VP Sara. Darating na 2025 elections. Gi-anunsyo sab sa iyang opisina nga wala usay medical ug burial assistance sa OVP tungod sa budget cut. Aduna sab OVP satellite office sa nasod ang nagsarado tungod niini. So, yun na nga po, sinabi din ng Office of the Vice President na wala muna ngayong mga, alam mo yung mga burial assistance, yung mga gano'n, yung pagtulong sa mga, alam mo yung ganong mga bagay. Kasi nga, there was a cut sa budget of the Office of the Vice President. Ang totoo nga niyan, yung ibang mga opisina daw, nawalan ng opisina yung ibang mga lugar. So, alam mo yung nag-merge or nagsanib puwersa na lang yung ibang mga opisina sa iba't ibang mga lugar. Kasi nga, wala na silang pangbayad ng lease. Kasi yun na nga, kinat yung fund sa Office of the Vice President. Alam mo yun, nakakasad lang. Alam mo yun, na imbis na nakakahinder din to, na nakakapigil din to Alam mo sa magagawa na pagtulong ni VP Sara. Kaya political attack talaga siya Kasi tingnan mo, hindi na sila makakatulong sa mga burial assistance at kung ano-ano pa man mga pagtulong na pwede nilang gawin dahil dun sa cut. O isa na naman yung pamumulitika kasi alam mo, 'di ba? So magagalit yung tao, madidismaya kasi nga hindi sila makakatulong. 'Di ba? Grabe talaga. Sa kanila ang mga lumipat ng opisina dahil meron kaming budget cut sa lease allowed para sa isang lugar. Yung mga iba na hindi pasok sa limit namin sa pagbayad ng upa ay lumipat ng mga offices. Hindi kami Grabe no? Grabe, lumipat ng mga offices. Tapos yung iba siguro, grabe, sobrang sobrang nakakadismaya yung mga ginagawa nilang atake kay VP Sara. Ng mga offices. Hindi kami makakabigay ng medical and burial assistance sa ating mga kababayan. Pero yung mga ibang projects namin ay tutuloy-tuloy yan. Luyo niini, adunay minsay si VP. Grabe no? Sayang yung mga matutulungan sana sa medical at burial assistance. Sobrang dami nun. Malaking tulong yung magagawa talaga kung may pondo lang yung Office of the Vice President. Kaso nga, tinanggal nila. So, anong magagawa natin? Kaya, wala si yung may hawak ng Si yung may hawak ng budget ng Pilipinas Kaya, naku. Ang message ko para sa bayan ngayong Valentine's Day, sana ay magkaisa, magtulungan, napakalaki
ng problema natin sa bayan. Mahal ang presyo ng bigas, mahal ang presyo ng pagkain, patuloy na tumataas ang presyo ng mga bilihin. Yun ang una nating tutukan dahil yun din ang unang pangangailangan ng ating mga kababayan. Kaya correct talaga. Yun ang pangunahing pangangailangan ng mga tao, pagkain talaga, guys. Kasi 'di ba, makakaya pa nating wala tayong matutuluyan, wala tayong magarang bahay na matutuluyan, wala tayong magagarang damit na pwedeng suotin, pero yung pagkain talaga alam mo yun talaga yung pinaka-importante sa lahat. Tapos, ang mahal-mahal ng bilihin. So, ito talaga yung dapat na magtuunan ng pansin ng gobyerno natin. Paano mabababa? Kasi talaga pag wala sanang mga korupsyon, naku, kung wala sanang korupsyon, siguro magiging maiibsan yung kahirapan dito sa Pilipinas. Magkaisa, magmahalan. Wow, sobrang encouraging naman nun, magkaisa at magmahalan. Yun talaga yung dapat na ginagawa nating mga Pinoy, no? Yun talaga yung dapat na ginagawa ng panggobyerno. Hindi yung, hindi yung siraan dito, siraan doon, korupsyon dito, korupsyon doon. Sobrang daming mga pangyayaring mga korupsyon. Lantaran na, guys. Kaya talaga tayo yung mas naapektuhan. Salamat na lang talaga kay VP Sara na patuloy yung, alam mo yung adhikain niya na paunlarin talaga yung Pilipinas. Kaya, we're rooting for you, VP Sara. Maraming tao pa yung sumusuporta sa'yo. Kaya, guys, let's continue to pray for our Vice President. Let's continue, guys, to pray for the Philippines. At salamat po sa lahat ng nanonood. Thank you so much, guys, for watching. Continue to like and subscribe to my channel if you haven't subscribed yet. Kaya, see you again sa next video natin. Bye!